GR. Number 223611 October 19, 2022. Ang kumpanya ay isang hilingan ng asukal. Sa loob ng compound nito ay may mga gusali at pasilidad na ginagamit sa pudgeling ng asukal, at mga guest house para ma-accommodate ang mga piling empleyado. Ang unang guest house ay ginagamit ng resident manager at ng kanyang pamilya, habang ang pangalawa at pangatlong guest house ay tumatanggap ng mga transient worker na may pansamantalang assignment gaya ng mga auditor, mechanics, technician, at department head na karaniwang ipinapadala ng pangunahing sangay. Ang mga manggagawa ay kabilang sa mga empleyado ng kumpanyang nakatalaga sa basic housekeeping, utility maintenance, at cooking functions sa mga guest house. Sila ay mga rank and file na empleyado at na nasa proteksyon ng rank and file na unyon ng kumpanya. Noong 2006, inilipat sila sa Office of the Resident Manager bilang mga confidential na empleyado, at sa gayon ay tinanggal bilang miyembro ng unyon. Noong ika-21 ng Agosto taong 2007, ang pinuno ng Human Resource Department ay nag-anunsyo na ang mga posisyon ng mga manggagawa sa guest house ay sobra at sinabi na ang kanilang trabaho ay tatanggalin simula ika-21 ng Setyembre taong 2007. Sinabihan sila na sila ay tatanggap ng separation pay na katumbas ng isang buwan ng kanilang sweldo para sa bawat taon ng serbisyong ibinigay, kasama ang 20% nito. Ang kumpanya ay namahaji ng notice sa mga empleyado nito na nagpapalam ng kanilang tuluyang pagtanggal sa kumpanya dahil sa downsizing program na ipinatutupad nito dahil sa pagkalugi sa negosyo. Sa mga liham, ang mga apektadong empleyado ay binigyan ng opsyon na mag-avail ng early retirement package at kung pipiliin nilang hindi mag-avail ng early retirement, aalisin ang kanilang mga posisyon, at sa halip ay bibigyan sila ng retrenchment pay. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila na sila ay muling tatanggapin ng kooperatiba ng agency para sa mas mababang sweldo. Tumanggi ang mga empleyado na pumirma sa mga dokumento. Pagkaraan ng ilang araw, ang group manager ng Human Resources Department ay tumawag sa mga empleyado para hikayatin silang tanggapin ang alok. Inulit niya ang alok at binalaan sila na hindi sila kukunin ng kumpanya bilang mga contractual na empleyado sa hinaharap kung tumanggi silang tanggapin ang alok ng kumpanya. Gayunpaman, tumanggi ang mga empleyado, at sa halip ay iminungkahi na ilipat sila sa ibang departamento bilang mga regular na empleyado. Sumagot ang HR na walang bakanteng posisyon. Noong ika-22 ng Setyembre taong 2007, nagulat ang mga empleyado para sa trabaho, ngunit hindi na sila nakilala ng biometric body clock na pumipigil sa kanila na makapasok sa hilingan. Naghintay sila ng isang taon na alukon sila ng kumpanya ng bagong trabaho ngunit sila ay bigo. Noong ika-30 ng Marso taong 2009, nagsampa ng reklamo ang mga empleyado para sa iligal na pagpapaalis at hindi pagbabayad ng overtime pay. Nabigo ang kumpanya na mag-file ng position paper. Ang Artikulo 278 ng Labor Code ay nagsasaad ng mga awtorisadong dahilan ng pagwawakas ng trabaho, kabilang ang redundancy. Kinikilala ng jurisdiction na ito ang redundancy bilang isang awtorisadong dahilan para sa pagwawakas ng trabaho kapag natukoy na ang isang posisyon ay hindi na kailangan para sa pagpapatakbo ng isang negosyo. Ito ay kinikilala bilang isang wastong paggamit ng management prerogative, gayunpaman, ang employer ay may pasanin na patunayan ang legality ng dismissal ng empleyado nito base sa redundancy o iba pang awtorisadong dahilan. Sa pagpapatunay ng bisa ng redundancy program nito, iniharap ng kumpanya ang na-audit nitong mga financial statement. Ang patuloy na pagkalugi sa negosyo at pabago-bago na merkado ng asukal ang nag-udyok sa kumpanya na ipatupad ang muling pagsasaayos ng lakas paggawa nito upang maiwasan ang karagdagang pagkalugi sa pananalapi. Kasama dito ang pagpapasya ng mga hindi mahahalagang manggagawa at ang pagtanggal ng kanilang mga departamento dahil sa redundancy. Sa pagtanggal sa departamento ng mga manggagawa, ipinahayag ng kumpanya na ang kanilang tungkulin bilang housekeeping o utility worker sa mga guest house ng kumpanya ay hindi kailangan sa pangunahing negosyo ng kumpanya bilang isang sugar mill. Ang mga manggagawa, sa kabilang banda, ay nagsasabing ang mga guest house ay patuloy na nag-operate at nagdadala ng mga empleyado sa kabila ng kanilang pagtanggal. Iginiit pa nila na ang plano ng kumpanya na muling kumuha sa kanila sa ilalim ng isang cooperative ay isang indikasyon ng masamang layunin ng kumpanya sa pagtanggal sa kanila sa kanilang trabaho para lamang muling kunin sila sa mas mababang sweldo.
Ang mga guest house sa compound ng kumpanya ay ginagamit bilang tirahan ng resident manager ng kumpanya at pansamantalang tahanan ng mga transient worker. Ang operasyon nito ay hindi kinakailangan sa pangunahing negosyo ng kumpanya, ngunit ito ay isang kaginhawaan lamang na ibinibigay sa ilang mga empleyado. Ang pagkakaroon ng mga guest house ay hindi nakakaapekto sa produksyon o pamamahagi ng asukal, na siyang pangunahing negosyo ng kumpanya. Dahil dito, ang mga posisyon ng mga manggagawa ay itinuring na kalabisan dahil ang gawain ng pagpapanatili ng guest house sa anumang paraan ay hindi mahalaga sa negosyo ng kumpanya at ang naturang tungkulin ay ipinagkatiwala na sa mga naninirahan sa guest house. Ang paglipat ng responsibilidad sa pagpapanatili ng guest house ay isang wastong paggamit ng prerogative ng kumpanya dahil nasa pinakamagandang posisyon ito na malaman kung sino sa kanilang mga empleyado ang kinakailangan para sa pagsulong ng negosyo nito at sa gayon ay dapat manatili sa payroll nito. Karagdagan pa, ang planong muling pagkuha ng mga manggagawa sa pamamagitan ng multi-purpose cooperative ay hindi nakikita bilang isang paraan para tanggalin ang mga empleyado at muling kunin sila bilang mga kontraktual na empleyado, dahil ang kooperatiba ay hiwalay na entity sa kumpanya. Sinasabi pa ng mga manggagawa na naregular ng kumpanya ang ilang mga contractual na empleyado. Sa gayon, hindi totoo ang sinasabi nito na problema sa pananalapi. Gayunpaman, ang argumentong ito ay mali. Sa kabaligtaran, ang pagsusuri sa mga posisyon ng mga naregular ay nagpapakita sa pagtukoy kung alin sa mga empleyado nito ang kinakailangan para sa negosyo nito. Lahat ng naregular ay humahawak ng mga posisyong direktang nauugnay sa pagproseso ng asukal sa mga hill engine. Ipinapakita rin ito na isinasaalang-alang ng kumpanya ang patas at makatwirang pamantayan sa pagpili kung aling mga posisyon ang aalisin at mga empleyado na tatanggalin. Alinsunod dito, nagawa ng kumpanya na sumunod sa mga mahahalagang kinakailangan para sa isang wastong pagpapaalis dahil sa redundancy. Ang pagtanggal ng mga manggagawa dahil sa redundancy ay pinatunayan ng kumpanya sa pamamagitan ng ebidensya ng pagkalugi ng kumpanya sa negosyo at ang downsizing program nito upang maiwasan ang karagdagang pagbaba ng pananalapi nito. Ang angkop na proseso ng isang dismissal dahil sa redundancy ay obligado ang kumpanya na maghatid ng nakasulat na notice kapwa sa mga empleyado at sa Department of Labor and Employment isang buwan bago ang petsa ng pagwawakas. Sinabi ng mga manggagawa na nabigo ang kumpanya na sumunod sa kinakailangang notice dahil hindi sila nakatanggap ng anumang nakasulat na paunawa mula sa kumpanya. Iginiit pa nila na ang serbisyo sa pamamagitan ng rehistradong koreo ay hindi maituturing na pagsunod sa panuntunan. Bagamat sumasang-ayon ang korte ang paghahatid ng nakasulat na notice sa pamamagitan ng rehistradong koreo ay hindi sapat bilang pagsunod sa mga tuntunin sa pamamaraang angkop na proseso, ang mga pagtatangka ng kumpanya na ihatid ang notice ng maraming beses, ng personal at sa pamamagitan ng rehistradong koreo, ay patunay ng pagsunod sa kinakailangan. Tinangka ng kumpanya na personal na ihatid ang nakasulat na mga abiso na may petsang ika-23 ng Hulyo taong 2007 at ika-21 ng Agosto taong 2007, sa dalawang magkahiwalay na okasyon ngunit tinanggihan ng mga manggagawa. Dahil dito, napilitan ng kumpanya na ipadala ang nakasulat na paunawa sa pamamagitan ng rehistradong koreo. Gayunpaman, ang post office ay nagulat na sinubukan nitong ihatid ang paunawa ng 3 beses ngunit hindi nagtagumpay, kaya ang mga liham ay nanatiling hindi na-claim. Napag-alaman din na ang nakasulat na notice of termination ng mga serbisyo ng mga manggagawa, gayon din ang establishment termination report ay inihatid sa Department of Labor and Employment bilang pagsunod sa mga kinakailangan sa proseso ng pamamaraan. Kaya, ang kumpanya ay lubos na sumunod sa mga kinakailangan sa pamamaraan ng isang awtorisadong pagwawakas. Ipinaalam sa mga empleyado ang kanilang kapalaran noong Hulyo taong 2007. Gayunpaman, tumanggi silang tanggapin ang paunawa. Ang isa pang pagtatangka sa personal na serbisyo ay ginawa noong Agosto taong 2007, ngunit hindi nagtagumpay. Ang paghahatid sa pamamagitan ng rehistradong koreo ay ang huling paraan ng kumpanya matapos tumanggi ang mga manggagawa na tumanggap ng mga nakasulat na paunawa na naka-address sa kanila. Tiyak, hindi masisisi ang kumpanya sa patuloy na pagtanggi ng mga manggagawa na tanggapin ang kanilang letter of termination. Ito ay magiging walang katotohanan kung ang isang kumpanya ay napipilitan na panatilihin ang mga empleyado dahil sa pagtanggi nila na tanggapin ang kanilang termination.
Hindi rin makatwiran ang pagbibigay ng parusa sa kumpanya kapag ang mga manggagawa mismo ay ginawang imposible ang pagbibigay ng notice. Gayunpaman, ang mga manggagawa ay may karapatan sa separation pay na katumbas ng hindi bababa sa isang buwang sweldo ng apektadong empleyado, o hindi bababa sa isang buwang sweldo para sa bawat taon ng serbisyo, alinman ang mas mataas.